living inspired. Sa kanyang liwanag, makikita natin. No? So, nasa ating Panginoon yung totoong source ng inspiration para magawa yung mga bagay. Kasi kapag babalik tayo, ano ba? Pag ginawa nating inspirasyon, sweldo, kunwari sa trabaho. Meron akong mga ganyan na experience. Kasi realidad ng buhay, mga kapatid, lalo kapag, di ba, may iba-iba kasi tayo ng capability, saka yung sabihin na nga natin leverage kung tawagin. Sabihin, may isa akong tao, ilang taon pala experience, no? So, hinire ko. May isa naman akong tao, parang same position, ibang category lang o ibang mga produkto hawak, pero mas season na, mas magaling na. So, nung hinire ko, mas malaki sweldo niya. Nagkwentuhan sila, no? Na nag-compare. Bakit mas malaki sweldo niya? After nun, nung new hire yung isa kong tao na yun, parang excited na excited. Kasi, nung pumasok naman siya, nabigyan naman siya ng magandang sweldo, no? Na kumbaga may increase din. Pero nalaman niya na mas maliit pa pala sweldo niya, nawala yung motivation niya, no? So, ganun mga kapatid, no? Pag mga bagay dito, no? Yun nga, kunwari, pera, o sabihin na nga natin, no? Kumukuha tayo ng inspirasyon sa ibang tao, no? Kunwari, may tinitingnan ka sa office, no? Nakasamahan. Nating makikita mo, na-inspire ka. Eventually, nalaman mo, no? Meron na palang significant other. Bigla kang na-heartbroken, no? Nawala na inspiration mo. No? Kaya yun mga kapatid, no? Ibig sabihin, yung mga bagay o tao dito sa sanlibutan, pag dito tayo kumuha lamang ng inspiration, no? Posibleng mawala agad yan, no? Masira. Dahil nga, may mga imperfection, yung mga bagay dito, no? Panandalian. Kaya ito yung pinapakilala sa atin na kung gusto talaga natin na tuloy-tuloy sustainable yung pagiging inspired natin sa ating buhay na mag-translate sa ating mga paggawa, whether sa trabaho yan, sa paglilingkod, di ba? Sa ating Panginoon yung kunin natin na inspiration.